Sabi ni Roel, sana mandatory yung complete requirement kapag nag-apply for candidate, good moral, NBI clearance, etc. like applying for a private job. Sino magde-determine ng good moral character? At kaninong morals at kaninong character? So, there's a reason kung bakit hindi talaga sinama yung good moral character sa Constitution. So, pero NBI clearance and all that, sure. Pero, kamusta naman yung mga whistleblowers? Tama ginawa nila, pero kakasuhan sila ng kakasuhan. And in many instances, nagigilty sila kasi hindi sila ganong kalakas. Or hindi nila kaya labanan. Wala silang abogado. Magre-rely sila na sa abogadong hindi sila kilala. So, how do you deal with yung mga injustices na ganyan? Okay lang ba sa inyo yan? Tingnan nyo yun. Lahat ng mga kongresista na nandyan, halos lahat yan may NBI clearance yan. O lahat yan may NBI clearance. Ang madadali dyan, yung mga hampas lupa tulad natin, or ko at any rate, na kapag ikaw na slap suit, kapag ikaw na lawfare, magsasuffer ka talaga. Maraming masasara sa'yo. So, ang gagawin mo, by imposing those standards, marami kang masasarahan. Including those people who right now are fighting for us. Tingnan niyo yung mga Marines. Paano kung sila kasuhan sila? Paano kung sila yung kasuhan ng perjury? O tapos mag-prosper yung kaso na yon, hindi na sila makakatakbo. So, may basihan ba yung mga ganyang klaseng mga requirements natin? Lahat ng mga ganyan na suggestion, there's a reason kung bakit pinag-uusapan yan. There's a reason kung bakit collegiate yung House at saka yung Senate. Kailangan grupo ang nag-uusap para alam natin, nakikita natin yung punto de vista ng bawat isa. Sa totoo lang, kung walang pardon si Robin Padilla, hindi yan nakapag-senador kasi disqualified na siya. Diba? Paano masampa ay may conclusion na ombudsman pwede sa Supreme Court na i-file agad yung 18K? Hindi po court of first instance ang Supreme Court. Hindi rin po siya trial court at lalong hindi siya investigador. So, pwedeng i-file sa sa NBI for investigation. Yun nga lang, dahil nga at pinag-uusapan natin kanina is hindi autonomous ang NBI eh. Dependent ang budget niyan sa Congress. Dependent din mga appointments nila sa mga politiko. So, hindi natin alam kung magiging, ako pinapresume ko that it will be fair, pero hindi na mawawala sa isip natin na malaki yung possibility that it will go a certain way. Sabi ni Meta, do you have an idea or info of how much Congress spends per Justice Committee hearing? No, because they set the per diem. Officially, may per diem yan. Ano ba yung per diem ngayon sa sa government? Nasa na ba? Nasa 5,000, 10,000 na ba ngayon? However, meron din mga tinatawag nating informal na per diem. Merong mga allegedly hina-hand out ng speaker for every committee hearing. Yun po yung malakas na ugong nung 19th Congress, lalong-lalo na doon sa Quadcom and Tricom and yung mga ganon. I emphasize na ito po ay umiikot na balita. So, it will be difficult to compute the actual costs. Pero, i-factor in nyo, how much do we pay congressmen? How many hours are spent in a committee hearing? So, isasama nyo yun. Ano yung relative amount niya? Yung amount that is spent, yung value ng oras niya, tapos in relation to how many hours it is there and how much he is paid every month, he or she is paid every month. Factor yan, yung pagkain and ilang beses yung kain dyan, depende kung ganong katagal. Kuryente, tubig sa paggamit ng mga bathrooms and all that. Of course, yung hours na tinatrabaho ng mga nasa Congress, sunk cost na yung mga yan, pero i-compute nyo pa rin. Ang mahirap nga i-compute yung mga hidden, ano ba ang tawag doon? Hidden delights na kung magkano ang iniaabot parang bilang extra na per diem nila. Sabi ni CRTV, bakit hindi kasuhan ng 18 Marines sa lower court para malaman ng judges, media at buong bansa? Kasi kailangan po sa piskal. At kailangan bago ka mag-file ng kaso ay mayroon ng ebidensya. So anong i-file sa kanila? Perjury. So,
ano po yung gusto ninyong ikaso sa kanila. Sa totoo lang, pag kinasuhan din naman nila ang mga Marines, mas talo sila kasi mabibigyan ng pagkakataon na mag-explain yung mga Marines kung bakit at ano yung circumstances ng kanilang pagsasaksi ng mga yon. Pwede pa nilang i-positively identify, huy kayo, SEC, o kayo congressman, ako po mismo ang nag-deliver sa inyo, 'di ba? Ang itsura ng pintuan ninyo ganito ganito. Ito po pictures, itong picture ninyo. Sabi ni Asking Pinoy, thank God for social media and brave vloggers like you. Otherwise, bulag ang ordinaryong tao at lunok pa rin ng lunok ang propaganda ng mainstream. We won't forget this, attorney. Thank you. I wish, well, you're welcome. Pero I'm doing this for, well, it's not for personal gain, pero more like so that everybody can join the national conversation. Parang ganon. Sabi ni AFD, are they able to use cell phone location data for the Marines to establish presence at the delivery locations? I think you might be going too far. I suppose pwede nilang hingin yon sa CICC. But if they are using prepaid cell phones, the data is only kept according to the rules for about 1 month. Yung mga nakalinya, the data is kept for about a year. Kung hindi pa nila binabago. Hi kay Roger, sabi niya he's a cancer patient now undergoing chemo and radiation. I'm praying na sana abutan ko pa na presidente si Sara at mapakulong niya lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kasali ka sa aming dasal, Sir Roger. Kumusta po kayo ngayon? Nasa hospital kayo? Yes, which is your 7X YouTube. Right. So, sir, baka gusto niyo magpahinga. Baka ma-agitate kayo sa pakakapakinig sa akin. Sabi ni Rain, kanina pa po kami nag-update. If you want to, you can check our YouTube para makita ninyo yung marinig niyo yung mga kanina pa namin dinidiscuss. Sabi ni Gak, paano masampa may conclusion na ang ombudsman? Pwede sa Supreme Court na i-file agad yung 18K. Nasagot na po yun. Off topic, sabi ni TC. Nabasa na rin yan. Hi kay Matinik. Shout out, see you again, Ma'am Trix. Saan po kayo nakita? Sabihin niyo naman. Sabi ni Bong Fincalero, the flight data or record of RPC-811 sa CAAP will be one of the key factors in authenticating the allegations of the Brave 18. Sabi ni J. Lizar Lyson, amyandahan ang Constitution, tanghali sa Congress ang power of the purse. Tanggalin ang power of the purse, or better yet, i-abolish ang Congress lower house. That way, bawas palamunin ng Pilipino at Pilipinas. Aralin kaya muna natin. Huwag tayong knee-jerk reaction. Kasi sa totoo lang, wala akong issue dun sa batas eh. May issue ako dun sa tao. Kasi, alam nyo, ang garapal eh. Parang gagawa sila ng katiwalian tapos ayaw nila na magiging mapanagot. So, wala. Anong magiging consequence ng pag-set aside sa first impeachment? Wala, umiiwas sila na ma-dismiss kasi for being filed out of time. So join sila dun sa iba. Wala, kasi merong ibang mga may ibang mga complaints. So, kumbaga, they will be relying on the other complaints kasi pare-pareho lang yan. Kumbaga, kung 4 ang Xerox mo, binawasan mo yung 2 Xerox, sinunog mo, may 2 ka pa. Parang ganun lang po yan. May pananagutan ba si Boying dahil nagsinungaling siya sa Senate hearing na di siya nakipagkita sa mga ICC personnel, tapos ngayon umamin siya na nakipagkita pala sa mga ICC investigators? Posible. Pero kasi pwede niyang sabihin, isa lang kasi dyan. Normally, ang perjury, 2 ang sworn statement mo. Nag-swear ka dun sa isa, tapos dun sa isang statement mo, nag-swear ka rin. Kung di ka nag-swear dun sa second statement, pwede niyang sabihin, mananaig yung sworn statement ko. So, kumbaga, pwede niyang bawiin yung kasinungalingan na isa. Or, magkakaroon siya ng depensa. Sabi ni Bless, okay lang po ba sabihin ko blooming? Grabe, natatakot na po ba kayo sa akin? Sorry naman po. Nagtataray lang ng wala sa lugar. Ayan tuloy, may nagalit na sa akin. Pag walang mangyari about sa mga Marines, pwede ba yung ituloy pag si Inday ng presidente? Opo.
Kasi wala pa namang jeopardy hindi pa siya na-file. Yun ang mali kasi ng ginagawa nitong sina Sec Boying Kung ako sila, hindi ko natuturuan. Is there a way to check kung yung mga nakatanggap ng maleta ay Portuguese citizens na rin? Pwedeng magtanong sa embahada, pero sino ang magtatanong sa atin? Mas maganda kung official. Okay, so yung topic na umamin naman daw si Remulla, si OMB Boying, na siya po ay nakipag-meeting sa ICC investigators. Well, unang-una, binigyan niya ng pagpapatibay yung mga sinasabi ng mga Marines. Ang claim naman ni OMB Remulla ay nakipag-meeting siya sa ICC investigators after daw nadala na si Presidente Duterte sa Hague. Pero para sa akin, it doesn't matter Kasi kung hindi pa tapos yung investigasyon as of that time, yung pakikipag-meeting at pagpo-provide ng mga witnesses na purely all on one side, hindi man nila pinagtanggol ang isang citizen ng Pilipinas, it says a lot about him. Is it a crime? Di tayo sure dyan. So kailangan natin intayin yung desisyon ng Korte Suprema sa habeas corpus. Kasi dun talaga yung problema ni Sec Boying. Sabi ni CRTV, kasuhan for the sake na malaman ng lahat. Papagalitan ka ng court niyan. Hindi investigative ang court. Mapagalitan talaga kayo because you'll be wasting the time of the court. Oh, unfortunately, you can't do that to the court Hindi po yun fair sa judge. Malaki ba o lang silbi ang pag-amin ni So hindi ko sure kasi if it will constitute a crime kasi nga isa lang yung kanyang pag-swear in, yung pag-swear. Pwede pa rin naman siguro, pero normally kasi ang perjury pag dalawa yung sworn statement. Tingin ko pwede naman i-file din yung perjury dahil sasabihin niya, yun nga, may sinabi siya na nakipag-meeting naman pala talaga siya. So tatanungin yan sa court, ano dyan yung lie? Pero hindi ako fan na mag-file ng kaso ng ganyan-ganyan lang. Hindi ko, kumbaga, kasi masasabon ka talaga ng judge kung haharap ka doon sa hukuman tapos kulang ang ebidensya mo. Sasabihin nila, you're wasting the time of the court. At madidisciplinary ka. Ginagawa ng saligang batas talaga na malawak na lahat maaaring tumakbo. So, kasi ang problema is, paano natin ma-ensure na yung mga hindi malalakas, yung mga kokonti lang ang pera, na sila po ay mabigyan ng fighting chance sa eleksyon. Hindi natin dapat binabawasan yung capability tumakbo ng kahit sino sa atin. Kundi dapat pinalalakas natin yung mga mamamayan na under ordinary circumstances hindi kakayanin lumaban dahil walang pera, hindi kilala, pero magaling. O paano natin i-resolve yun? Hindi po problema yung yung qualifications. Kasi tayo yung nagde-decide kung okay lang sa atin na ganyan kababa yung napag-aralan ng tao, tayo yung pumayag. So bakit natin ilalagay doon sa requirements samantalang paano kung meron tayong mga heroes na high school graduate, hindi natin patatakbuhin kahit magaling. So yun yung reason kung bakit inaalaw ng saligang batas na ganun lang yung mga requirements. Sabi thank you kay Sir Raymond. Is it a treason crime for Torres surrendering Digong sa foreign power? Treason kasi is a wartime crime. So dun pa lang magkakaproblema na. Yung war on drugs is a war both ni Duterte and police organization against criminals sa society namin. Sabi ni DIY Rich, ang lakas mag-comment pero di nakasubscribe kay Attorney. Ang lakas magtanong. Uy, grabe, wag naman ganyan. Baka wala nang magtanong. Sabi ni Micah, di daw makakatapos ng termino si BBM. Sana po kayo, ano ba tawag doon? Manghuhula. Sana po malinaw at maganda yung bolang kristal niya. Sabi ni Danny Likud, I support Sara 100%, maraming mga greedy dyan sa Congress. Wala, nagigilty ako, hindi na bumalik yung isang nagtatanong. Hi kay DIY Rich.
palitan yung tao kung hindi palitan yung batas. Well, hindi. Hindi ko sinasabi na dapat carved in stone. Meron akong mga gustong palitan sa saligang batas. Pero, hindi ko mapagkatiwalaan kasi yung mga nakaupo na pagka yun lang gusto natin at yun lang maayos, hindi ko sila mapagkatiwalaan na wala silang isisingit dyan na para sa kanila, na para sa mga business interests nila. Tandaan ninyo, ang namimiligro dyan, economic provisions. Kasi ang benta nila sa atin, hala, hindi talaga kasi magkakaroon ng mga ng mga investors dito unless baguhin natin ang saligang batas. Sino may sabi? Mali yung mga nagturo niyan sa inyo. Kasi meron ngang executive order na nagsasabi kung ano lang ang nangangailangan ng 60-40 at kung ano lang ang nangangailangan na 100% Philippine owned. Akala kasi ng iba, kailangan baguhin yung saligang batas para dumami ang investors dito. Saan? Saan nakalagay na bawal ang foreign investors dito? Ito, agree ako dito. Ang dapat pong idagdag sa requirement ng candidacy for elections ay drug test. Here. Pero lugi tayo dun sa mga kalbo. Ay, bad word ba yun? Sabi ni Sam, walang patas na investigasyon pag dating sa impeachment trial kay VP Sara, andyan pa kasi si BBM kaya. Sabi ni Winston, to implement the standards of higher positions to have them, madaming Congress and Senate that are not qualified. Hindi, qualified lahat yon under the Constitution and under our election laws. Balita ba sa resolution, may balita ba sa resolution ni Amy to investigate the accusations? Ang sinasabi naman kasi ni Senator Ping, pagka nag-umpisa yung pagsisiyasat, yung inquiry, yun kaagad ang mga tatanungin niya. Tatanungin niya, Marines ka ba talaga? Dishonorably discharged ka pala, bakit ka discharged dishonorably? Hindi ka na pala Marines, parang ganun. Pahihirapan sila, yun ang alam natin. Maliwanag yan, kasi very hostile na yung mga salita. Hi kay Alido, sorry Duterte from Oriental Mindoro, kumusta na yung impeachment ni BBM? Dismiss na po. Ano po ang tingin nyo, may numbers pa po ba ang House to impeach si VP? Ewan ko, binabantayan ko ng maigi yung NUP, kasi 40 yun eh. So mahihirapan sila without NUP, kasi yan ang pinaka-solid. Yun ay malaking possibility na maging voting block yun. Yung lakas kasi, wala po silang single stand. Basta simula nung nawala si Martin Romualdez, medyo malamya na ang lakas doon sa House unless mag-rise to the occasion si Congresswoman Gloria Arroyo. If ever po ba, Attorney, that Boying will not act on the affidavit ng 18 ex-Marines, posible ba siya makompel via mandamus? Hindi. Kasi kailangan may clear right para mamandamos mo. There is no clear right to act on the affidavit. Obligation. There's no clear right dun sa 18 Marines na na bigyan sila ng due course or pansinin yung kanilang complaint. Kasi pwedeng sabihin ni OMB Boying, kulang or kailangan pang imbestigahan to. So, tinanggap naman nila. So, ang tingin kong mangyayari dyan, sasabihin ni OMB Boying, for further investigation ito, mag-a-assign siya ng investigador na posibleng magtagal. So, hindi niya outright i-dismiss yan. Pwede niyang patulugin yan. Sabi ni Broken Wings, asal na ako sa pagbumukha ni VP. Pag nag-report sa FB na mumura, kung malapit lang ang Mindanao at Visayas sa Maynila, napuno yung EDSA. Totoo yan. Sir, bakit ka na hatching? Do you have a cold? Come here, Sir Berus. Come here, I want to see. Para dun sa mga naghahanap kay Sir. Hello? Is there a rat out there? Sige, go. Go, Sir Berus. Go, look for it. May naaamoy siya dun sa somewhere. Pati yung mga cats naka-red alert lahat. Parang may nakapasok na daga. Somehow, somewhere. Isali ba nila ang case ni Kian De Los Santos doon sa ICC? Di ba double jeopardy yun? Hindi naman po ililitigate uli ang kaso ni Kian. Hindi po hukuman para sa mga ganyang kaso ang ICC. Gagamiting ebidensya yung ginawa ng mga pulis kay Kian bilang ebidensya laban kay PRD. Papatunayan nila na may o gagamitin nilang pangpapatunay na mayroong polisiya o kaya inutos yan ni Pangulo. Sabi ni Atan Miro,
yung pakikipagkita ni Remulla sa ICC, may kaso ba yon? Hindi ko sure eh. So, sa ngayon wala akong nakikita ha. Pero it becomes a conspiracy. Kung pwede kasing gamitin yan na bahagi ng conspiracy na padala si PRD abroad. So yun dun sa arbitrary detention case, posibleng bahagi siya. Pero hindi ko alam kung pwede yan by conspiracy ha. Sabi ni Carden Somera, dinidebunk daw ni Ping ang mga nasa affidavit na para bang napakalinis ni Ping at Soto. Hindi lang yun. Trabaho ba ni Senator Ping i-debunk yun? Hindi ba ang trabaho niya ay mag-conduct ng inquiry in aid of legislation? Pero kung dito pa lang, pinapasinungalingan na niya yung mga Marines, he's calling them liars, he's saying na hindi totoo, hindi tama, wala pa talagang inquiry, hindi pa niya nakakausap ng harap-harapan, wala pa siyang ebidensya otherwise. In fact, ang ginagamit niyang ebidensya bakit daw aabutin ng 13,000 na maleta daw ang gagamitin. So naman, nagagamit uli ang maleta. Pwede naman balikan niyo ng mga ng ibang tao para makolekta yung mga maleta na yan. Susme. Pati yung pag-compute niya, 805 billion. Hindi magkano lang, 1 point something trillion lang ang flood control. Imposible yan. Wala naman nagsabi na sa flood control nang galing yan. So yun yung problema kay Senator Ping. Kumbaga, umiiral yung kanyang opinion sa ngayon. Ideally, kung inquiry lang naman ito in aid of legislation, bakit masyado siyang committed to a particular side? I cannot compute chances, mga moms, mga sirs. Yung mga, what are her chances? Impeachment, yung mga ganyan. Hindi po natin mako-compute yan kasi kulang ang data. So, and I really don't like speculative answers. Pag abogado, sa totoo lang, we don't do speculation. Okay, we don't answer or we do not respond to speculation. Di ba sinabi ko na yan ever since? So pag tinanong ninyo, what are the chances? Sabihin nyo sa akin paano i-compute. Ano yung factors, ano yung variables, etc. At saka ano ang value na ilalagay natin for each data, for each bit of data. So anong data sets ang gagamitin natin para mag-compute? Kasi ang tinatanong ninyo ay chances. So i-compute natin what are the odds. Yung odds, yun yung chances na mangyari ito. At saka yung the rest will be the chances na hindi siya mangyayari. So, because you're talking to somebody who is involved in the sciences, yes, I'm a scientist because archaeology is a science. Nasa-stump talaga ako when you ask me what are the chances. So, I don't know how to compute the chances. Especially, hindi pa enough yung data nga natin. Halimbawa, sa House or sa Senate, gumagalaw pa lahat ng mga factors. Di pa natin alam, wala pang announcements yung mga iba't ibang mga partido. Yung ibang mga congressman, di natin alam sino yung natatakot dyan, sino na yung lumapit kay VP Inday, sino dyan yung mga may maleta, sino dyan yung kinakabahan. So, hindi pa po tayo nakakapagbilang yan kasi right now, fluid pa ang sitwasyon. So, if you want us to guess, wala ako ring basis for guessing. Sabi ni El June, yun nga ang sabi ni attorney na di lang yun galing sa flood control. I assume si attorney Baligod yung sinasabi niya. Good evening, Gold Roger. Sabi ni Dr. 18, defensive masyado. Oo, si Senator. Masyado naman inuunahan. They could have done that during an inquiry. Pero ang feeling ko dito is ayaw niya talagang bigyan ng platform para makapagsalita yung 18. Dahil mayroon pa silang hindi sinasabi na baka magulantang pagdating sa Senado. Kaya gusto ni Senator Ping, ngayon pa lang i-discredit niya yung mga to para may reason siya magsabi na, di na natin i-call yung inquiry, mga sinungaling yan. O maninira pa siya, sigurado tayo. Sabi ni Julian's World, nag-ask si Boying si OMB naman, si OMB Boying ng individual affidavits from the soldiers bago daw magsimula ang mga investigasyon. Gagawin ko rin yun kung ako yung ombudsman. Kasi yung joint affidavit,
iba-iba kasi yung experience ng bawat isa. So, importante na makita yung individual na pagpunta. Hindi po ako magiging ombudsman. Sabi ni Moto, sa mga interview ni Barber, sabi niya yung affidavit daw ng mga Marines, wala daw pirma. Ay sus. Pero naipasa na pala sa court, meaning may pirma talaga ang mga affidavit na yun kasi tinanggap ng court. Ng ombudsman po, pinail siya sa OMB. So yung pinaikot, syempre, yung walang signatures nila. Kumbaga, yun yung copy na bago sila nagpirma. Para hindi na makita kung ano yung mga pirma nila. So medyo wala sa ano, kung nag-intay lang po si former Congressman Barbers, makikita niya na nagkamali siya doon. Sabi ni Strictly, walang bago sa tono ni Ping. From the flood control to the 18 Marines, isa lang kinakanta nila ni Soto na anybody that harms BBM or MR is off the hook. Harms? Anybody that harms? Parang mali. Anybody that harms BBM or MR, sila yung off the hook. Pag off the hook, ibig sabihin, blameless na sila. So, anybody that harms? O yung mga yung mga lumalaban. Kasi yung lumalaban, obviously, they will not leave him unharmed because the accusations can harm. Sabi ni Master, sino naman ni tatay noon na hindi pwede abusuin? Sinabi naman ni tatay noon na hindi pwede abusuin ng kapangyarihan. Kaya nakulong ang mga ibang mga pulis. Kung iniutos ni Tatay Digong yun na mag-unalive ng mga minors, bakit pinakulong ni Tatay yung mga pulis na yun? At ilan sila ha? Plus marami po ang administratively dismissed sa PNP. Sabi ni Phoebe, charot lang yung sagot ni Pinky sa INC na tinatrabaho niya base sa ebidensya ang flood control scandal. Ay, politiko talaga si Senator Ping. Sabi ni Muhammad, kapag manalo si VP sa 28, dapat ipa-impeach niya agad si OMB para makaganti sa ginawa niya kay Tatay Digong. Ang magi-impeach po ay Kongreso ha, hindi Presidente. So, ang gagamitin ni Presidente Duterte then will be yung political capital niya. Pwede bang iakyat sa Sandigan Bayan pag binasura ng ombudsman? Hindi po. Hindi talaga. Kasi kailangan muna ang ombudsman bago Sandigan Bayan. Sabi ni Ma'am Ola, soft copy versus hard copy, kahit HS student, alam ang difference. Sabi ni at J, tumanda na sa politics si Ping Lacson, wala namang nagawa. Sabi ni Daddy Yo, more than 200 na pulis na pinadala sa Basilan. Kung hindi i-entertain ng administrasyong ito, mag-intay na lang tayo sa 2028. Sure yan, babalik na rin si Saldico. Pwede. Kung kakayanin pa ng ekonomiya natin. Sabi ni Wakanda, ayaw maniwala ni Pinky. Paano yan si Boying na mismo umamin? Ibig sabihin totoo yung sinasabi ng 18 Marines. Sabi ni Ma'am Elenita, ano ang ginagawa ng ibang senador? Bakit di nila i-back up si Sen Aimee na magkaroon ng Senate hearing? I think okay naman sa kanila. It will be now up to Senator Ping. Siya yung chairman at saka sa Senate President yan. Wouldn't the OMB's requirement of an individual affidavit from each of the 18 soldiers open an opportunity for him to create loopholes which may discredit each affiant and crush their confidence? Unang-una, crush their confidence. Talaga? Hindi po yan basis ha. Okay. Wag tayo emotional. So, individual affidavits open. Create loopholes paano? Alam ko na nagwo-worry kayo para sa mga Marines, but I think we should be reasonable here. Talagang babaklasin yan. In fact,
Kung hindi yan, kung investigative part pa lang, oo, hihingan sila ng ano. So it will depend. Kung probable cause hearing ito, posibleng hindi na. Kasi kailangan nilang sumagot, baka kailanganin nilang sumagot individually. Pero kung nasa investigative stage ito, hindi pa umaakyat sa probable cause hearing, pwede silang i-require. So, because they should be able to testify with specificity. Kung dun pa lang, ayaw nilang ilagay dun sa affidavit, magdududa. At baka kulangin yung ebidensya, kulangin ng probable cause. Hindi talaga yan aakyat sa Sandigan Bayan. So, they have to decide, committed ba kayo dito o hindi? Kasi umpisang-umpisa pa lang nung nagsalita sila, alam nila na this could all happen. They will be subject to scrutiny. In fact, that's what a trial is. Tinetesting yung ebidensya mo. Ang pag-testing niyan is cross-examination in court. Pero pwede rin silang tanungin ng investigador. O bakit ganito to? Ano, sabi mo dito ganito. So they will. If they cannot stand up to that kind of scrutiny, hindi talaga sila ready pa. Mabuti na yung ma-dismiss dyan kung hindi nila kakayanin. So, don't baby them because marins yung mga yan. Ang kailangan nilang paghandaan ay yung pagsisiyasat, yung pag-question. And hindi yan madali, but they must be prepared. That's exactly what they signed up for. And no, stop worrying about loopholes. But they certainly will ask. And we cannot protect them from questions because that's exactly how they are tried. That is where the test is. Sabi ni Bong, uy, magandang reminder yan, sir. Hi! Wag dyan, dito diretso sa akin. Hi, Levi. Teka, may mag-hi daw sa inyo. Ano? Yes, baby girl. This is Levi. You want to go down? Go down. Kasi ate keeps grabbing you. Pero maganda tong sinabi ni Sir Bong na pinaalala niya yung famous words ni Senator Ping, Mr. President, we have your back. Sabi ni Ma'am Ola, napansin ko lang pawok ang galawan ng admin. Bakit hindi na ako sinagot ni sino ba yung nagtatanong ng harming the Marines? Sabi ni Zach, takot si Ping baka lalabas si Zaldico at mag-testify. I think only Zaldico can clear those bribery allegations. He's the main actor of all of this. Clear? O o help convict? Sabi ni Tyrone, I heard sa interview ni OMB, hindi daw siya naniniwala sa complaint ng 18 Marines unless it take daw ng blue ribbon. Grabe, halata naman si Ping is there to assassinate the character of anti-BBM. Doon ako naiinis eh. Dadayain nyo rin lang, pinapakita nyo pa sa atin, sa amin. Sinong BR? Hindi na aabot sa impeachment si BR. Sino si BR? Sabi ni Julian's World, posibleng mag-away ngayon si Trillanes at Remulla sa pag-amin ni Boying at baka umabot sa punto na ilaglag ni Boying si Trillanes. Popcorn time yan. Hindi na aabot sa impeachment si Boying Remulla. Bakit si ES Recto nagpatawag ng emergency meeting ngayon para sa Middle East conflict? Nasaan si BBM? Well, dinelegate na lang siguro ni Pangulo, baka pagod siya or baka hindi pa niya kaya physically. Jadi says, matalino na ang Pinoy ngayon dito, di na basta-basta mauto. Huwag naman po mag-flood. Sabi ni 18, si Gibo, dati bilib ako pero now katakot siya. May ginawa ba siya recently?
Sa interview ni Kong Mike, sabi daw ni Ko, takot siya para sa buhay ng pamilya niya. Kaya biglang tumigil sa pagsasalita. Baka hintayin niyang maging presidente si VP bago magsalita. Sabi ni Sweet Dreams, thank you for the explanation. Maybe because most of us have trust issues with OMB that we ourselves tend to be unobjective. No, but don't apologize. Kasi the reason na you have trust issues is kasi hindi naman talaga kasi trustworthy yung mga nakaupo. So don't apologize. I-correct ko lang kapag para makita ninyo kung ano yung proseso. Pero never apologize for that. Because the only reason you have trust issues is because they have betrayed our trust so many times. So wag na wag kayong mag-apologize for that. Parang nagpapanik na sila, mag-announce pa lang si VP Sara na tatakbo siya as president. Bakit kaya? Well, sabi ni Hank, bakit dapat i-background check uli si Ping halatang naging corrupt na siya? Ooh. Ano yan ha? Sabi ni 18, silent traitor. Sabi ni Gracia, remember Gibo was part of the core group who kidnapped Tatay Digong, don't forget. Kaya feeling ko hindi siya masyadong nagsasalita, he keeps out of the public eye, kasi tingin ko umaasa pa rin siya for higher office. Gusto niyan tumakbo, he'll make himself available to be VP or president or something. Sabi ni MJ Summers, ang sinasabi ngayon nila ay wala daw base militar ang US dito sa Pinas. Ano pala yung EDCA? Ay naku. Wala silang base, nakikibase sila. Sabi ni J6, personal discretion ba ang pag-decide ng OMB sa mga materials na dadating sa kanya? Materials. Say for example, marine statement. Kasi if ganyan, wala na talaga tayong pag-asa sa OMB. Hindi po. But ganito nga kasi yung sinasabi ko. Yung complaint will be treated as a complaint for investigation. Kasi sasabihin nila, kulang yung ebidensya nito. Hindi yan pwedeng tumuloy to a probable cause hearing. So hawakan nila, pwedeng i-refer yan to an investigator to look for evidence. Naiintindihan nyo kung saan pumupunta ito. Kasi kung pwede rin naman sabihin nila, ito complaint ba to for probable cause? Pwede nilang sabihin, there's not enough evidence, i-dismiss ito. So, ano ngayon ang remedy ng mga Marines? Pwede nilang dalhin to a higher court at sabihin, may grave abuse of discretion. Sabi nila wala kaming ebidensya. Ang testimony namin, ebidensya. May pictures pa kami. Sir, what you doing? So, pwede pa nilang sabihin, may pictures pa po kami. Mayroon kaming mga videos, etc. Yung mga ganyan. So, it will go to a court to determine kung meron talagang probable cause at aakyat ito sa or dapat umakyat sa Sandigan Bayan. So, ang daming pwedeng daanan yan. Walang nagsasabi dito na personal ang discretion yan. Although, may pinapakita nga siya na pagkiling sa ibang panig. May pinapanigan na siya. So, unfortunately, hindi naman makakasuhan ng OMB dahil impeachable official yan. So, kung sasabihin niyo naman na wala nang pag-asa dyan sa OMB na yan, ang mahalaga, yung mga Marines ay nagpakita sila ng tapang nila. They were willing to put their observations on paper and under oath. Ngayon, kung i-dismiss yan ni OMB Boying, that is his fault. It's not the Marines' fault. Bukod pa dyan, well, parati kong sinasabi, there are still other political avenues that they can take. They can take it to the streets. Ika nga in the 70s, we will take it to Plaza Miranda. Pero dahil nga iba na ang panahon ngayon, kahit galit na, hindi mo naman mapapunta yung mga tao sa kalye. So, hanapan ninyo which one ang pagtutuunan natin ng pansin para maging yan ang ang solusyon. Kasi 'di ba, at some point tatanungin niyo sa sarili mo, gaano ka kagalit? Are you angry enough so that we can take to the streets at marami tayo? Or are you just angry enough to wait for 2028? Or wala kang nakikita na paraan except 2028? Nakakalungkot lang talaga, binabastos ng mga kaalyado ni BBM ang mga institusyon natin.
Sabi ni Emmanuel, napakadelikado ng press release ni BBM last time regarding OFWs. Dahil hindi po accurate ang sinabi niya. Would you imagine the President himself walang alam regarding Middle East? Wala po kaming bomb shelter dito. Nasaan po kayo? Meron yata in some areas. Tapos dito ramdam namin ang bawat ugong at dagundong at impact sa pinto at bintana namin. Sinungaling siya. Ramdam ko po yung galit nyo. Sabi ni The Togethers Club, isang boses ni Atty. Tig sa pagbibigay sa akin ng comfort sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Salamat, Atty. Tig. Naku-comfort ba kayo? Minsan kasi nare-real talk yung ibang mga katanungan dito. And minsan, on hindsight, iniisip ko, masyado ba akong harsh na sasagutin ko talaga yung mga tipong bakit yan ang pinagtutuunan ng pansin or bakit ganyan yung statement or bakit ano. So hindi ko alam kung bakit naiisip nyo comforting kasi kung i-judge ko sarili ko, ang feeling ko masyado akong mataray at masyadong harsh.